Amen. Praise the Lord. At sa oras pong ito tayo po ay darako na po siya pinakamahalagang bahagi natin banal na programa na kung saan po ang pagkikinig at pag-aaral ng Word of God na dadali sa atin nating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilat, karangalan ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na ating pinaglilingkuran. At nagbibigay din po akong dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet for loving God, sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral natin beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Metro Manila, sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At nagpapaabot din po ng mga pagbati sa ating mga minamahal na mga kapatiran sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo, naabot ng ating pong banal na gawain, maligayang panonood at pakikinig po sa ating lahat. Mga minamahal, tayo po sama-sama munang manalangin upang tayo po ay bigyan minsan pa ng pangunawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga banal na salita. Manalangin po muna tayo mga minamahal. Opo, dakilat papagpala po naming Ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, minsan pamala Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kamalian, pagsalangsang malapang, patawarin mo po kami, linisin mo po ang aming mga puso, gawin mo kaming karapat dapat magdala na yung banal at sagradong salita. Malapanginoon, at ipuin mo ang aming mga labi, maging banal at makapangyarihan ang mga salita mo na aming mapapakinggan po namin, o Diyos. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig, Malapanginoon. Ipuin mo lahat ng mga nanonood at nakikinig, bigyan mo ng pananampalataya at ipuin mo, Malapanginoon, ang mga sakit at karamdaman. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kaya hindi maminamal, buksan natin muna ang ating mga pambungad na talata dito sa 2 Pedro 3:9 hanggang 18. Kaya hindi basahin po natin ang talata. Dito po sa aklat ng 2 Pedro, kabanatay 3, ang talatay 8 hanggang 13. Sabi dito, 2 Pedro 3:8, sabi dito sa 8, datapwat, huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Sa 10, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, ano ang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamawain na ating inihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. 13, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Amen. Yun o, hanggang 18. Hanggang 14, kaya nga, mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. 15, at inyong ariin na ang pagpapahinuod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinasa-isay ng mga di nakaalam at nang walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo
ng una, ang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Dapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalwalatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal pang minamahal. Ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating what kind of people we ought to be. Ano po ang kinakailangan, maminamal, ano po ang pagkatao na nararapat nating ipamuhay para tayo po, maminamahal, ay makasama sa rapture, makapiling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una sa sinabi ng Biblia, bagong langit at bagong lupa. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, ito po mga talatang ito, ibinigay po sa atin yung mga dapat nating ipamumuhay, yung what manners of person we ought to be. Ano ba yung dapat nating ikilos? Ano ba ang dapat nating ipamuhay na maging karapat-dapat upang tayo po ay makasama sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon? Dito po, mga minamahal, kaya sinusulat po mga bagay na ito para tayo po, mga minamahal, ay huwag mapahamak. Amen. Para huwag tayo mapahamak. Sinabi ng Biblia, ang Diyos, mga minamahal, ay mapagpahinuhod sa atin. Siya ay mapagpahinuhod sapagkat ayaw niya na tayo po ay mapahamak. Yes. Kaya nga, sinabi ng Biblia, alang-alang po sa atin ang isang araw, gagawin pa ng mahal na Panginoon na 1,000 taon para wag po tayo maligtas, wag tayo mapahamak, magkaroon tayo ng pagkakataong maligtas. Amen. At ang 1,000 taon, maminamal, pwedeng gawing isang araw ng mahal na Panginoon para, sabi ng Biblia, dahil sa mga banal, ay paikliin ang araw para sila rin po ay magkaroon ng pagkakataong maligtas. Kaya nga, ito pong mga talatang binasa po natin, maminamal, ito po ang mga nararapat nating ipamuhay. Huwag tayong tumulad dito sa mababasa po natin sa Mateo 24, talatang 48 hanggang 51. Sabi po rito, dapat kung ang masamang aliping iyon ay magsabi sa kanyang puso na magtatagal pa ang aking Panginoon at magsimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan, makipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at sa araw na hindi niya nalalaman. At siya'y babaakin, isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw at doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Yan po, maminamahal. Binibigyan po tayo ng babala. Nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, na turuan po tayong mamuhay ng nararapat para tayo po ay wag mapahamak. Para tayo po'y maging karapat-dapat sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang una-una, maminamahal dito, sabi rito, pagsikapan nating masumpungan sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan. Ito po yung nais, ito ang unang-unang dapat, mga minamahal, makita sa atin bilang mga mananampalatayang naghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi, you ought to live holy and godly living. Sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 11 and verse 14, maminamal, sabi, yamang ang lahat ng mga bagay na ito'y mapupugnaw ng ganito. Ano ang anyo ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Sabi ng verse 14, maminamahal, kaya nga mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, pagsikapan nyo, masumpungan kayo sa kapayapaan, walang dungis at walang kapintasan sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Yan po, maminamahal, ang unang nais ng ating mahal na Panginoon habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sabi rito, we ought to live holy and godly living. Kinakailangan, maminamahal, na tayo po ay mamuhay ng banal at walang kapintasan. Sabi, banal na pamumuhay at pagkamaawain. Yung banal na pamumuhay, sabi ng Banal na Kasulatan, na tayo po, mga minamahal, ay magkaroon ng tinatawag na malinis na buhay, malinis na pamumuhay. Alam mo, sa panahon natin ngayon, dahil sa tinatawag na teknolohiya, mga minamahal, yung mga social media, mga naglipan na, mga minamahal, mga mapapanood natin sa television, sa social media, sa FB, sa YouTube, nakikita nyo, maminamal, talagang sa panahon natin, napakahirap po talaga. Ito pong hinihiling na ito, o yung nababasa po natin na you ought to live holy and godly living. Amen.
Parang napakahirap yan, lalo na sa mga kabataan ngayon. Kasi lahat halos ng mga tao ngayon, pati mga kabataan, biro nyo, ang bata po, maminamal, 7 taon lamang o wala pang 7 taon, meron ng cellphone. Nandun na ang kanilang focus, maminamal, sa tinatawag na bagong teknolohiya. Ito pong gadget. Dito lamang po, maminamal, talagang dito makakapanood kayo kung paano magmura, paano pumatay, paano po maminamal yung tinatawag na immorality. Napakarami po natin makikita dyan sa social media. Kaya nga, iniingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po'y mamuhay na merong, sabi rito, na merong banal na pamumuhay, walang dungis at walang kapintasan. We live holy and godly living. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, without peace and holiness, no one can see the Lord. Amen. Mamuhay tayo, mga minamahal, ng isang banal na pamumuhay. Sabi, pagsikapan nating mamuhay ng may kapayapaan at walang dungis at walang kapintasan. Amen. Una-una, maminamahal, magkaroon tayo ng kapayapaan. Sinabi ng Biblia, maminamahal, kung magagawa nyo sa abot ng inyong makakaya, sabi po ng Romans chapter 12 verse 18, maminamahal, sa abot ng ating makakaya, maminamahal, magkaroon tayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Yes. Ibig sabihin, sana wala tayong kagalit. Napakasarap ng buhay, maminamahal, yung wala kang kaalit, walang tao, maminamahal, na meron kang hindi pagkakaunawaan. Napakasarap ng payapa ang buhay. Amen. Sabi nga, maminamal, napakaikli lang ng buhay natin sa mundo. Dapat iwaksin natin lahat, maminamal, ang mga bagay na nakapagbibigay sa atin ng stress. Nakapagbibigay sa atin, maminamal, ng kalungkutan. Dapat, mga minamahal, sabi rito, kung magagawa natin ay mamuhay tayo, maminamal, na walang kapintasan. At sabi, may kapayapaan. Amen. Sabi rin, kung mababasa natin ng Roma 12:18, sabi rito, sa abot ng inyong makakaya, maminamal, dapat magkaroon tayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Basahin natin ng Roma 12:18. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 12, talatay 18. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Amen. Amen. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ibig sabihin sa abot ng ating makakaya, magkaroon tayo ng kapayapaan Amen. sa lahat ng mga tao. Sa lahat ng mga tao, pero mga minamahal, minsan hindi talaga maiwasan na mayroong mga taong kahit hindi wala ka namang ginagawang masama, galit sa iyo. Yes. Kasi pag pumasok yung tinatawag na demonyo ng inggit, talagang galit yan kahit wala kang ginagawang masama. Kasi kinukumpara niya yung buhay niya sa iyo. Kaya kapag ikinumpara niya ang buhay niya na wala siya ng mga bagay na nasa iyo, kahit wala kang ginagawang masama sa kanya, nagagalit siya. Katulad ng ginawa ni Cain kay Abel. Wala naman, mga minamahal ko tutusin, wala namang ginagawang masama si Abel kay Cain, pero nagawang patayin ni Cain si Abel. Bakit? Ikinukumpara ni Abel, maminamahal, ikinukumpara ni Cain ang buhay niya kay Abel. Amen. Ikinumpara niya, maminamal, na meron si Abel na wala siya. Kaya pumasok yung inggit. Kasi si Abel po ay naging kalugod-lugod sa Diyos, pinagpala ng malapang nakasumpong ng biyaya sa paningin ng malapang gayon si Cain ay hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya may mga tao po, maminamahal, na nagagalit sa atin kahit hindi naman tayo, maminamahal, gumagawa ng masama sa kanila sapagkat dahil po sa inggit. Pero sabi ng Biblia, sa abot ng inyong makakaya, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Amen. Sabi nga ng Biblia, conquer evil with good. Huwag mong gantihan ng masama ang masama, kundi gantihan mo ng kabutihan. Sapagat sa ginagawa mo nito, sabi ng Biblia, maminamal, dinadagdagan mo yung apoy ng gatong niya sa impyerno. Kung nga idadagdag natin ng Roma, basahin natin Roma 12, talatang 17 hanggang 21. Sabi, kung gagawin po natin ito, maminamal, hindi po tayo lugi. Kasi yung iba, iniisip nila, napakahirap naman nun. Parang inaargabyado na ako, ginagawa na ako ng masama, pero gagawin ko pa yun. Tandaan po natin, maminamahal, kinakailangan mong gawin yan alang-alang sa yung sarili ring kaligtasan. Yes. Kung nais mo, maminamahal, sabi, upang kayo, maminamahal, sabi, dangang ang mga bagay na ito'y mapupugnaw sa matinding init,
ang sangkalupaan at ang kalangitan, sabi ng Biblia, kinakailangan na tayo po, sabi, nararapat na mamuhay na may banal na pamumuhay at pagkamaawain. At pagsikapan nating masumpungan sa kapayapaan na walang dungis, walang kapintasan sa paningin niya. Kinakailangan natin gawin, alang-alang din po sa ating kaligtasan. Kung mababasa po natin, maminamal dito na po sa Romans chapter 12, verse 19 na, sa 19 hanggang 21, basahin po natin maminamal yung mga 19 na. Dito sa Roma, mga taga-Roma, Kabanatay 12, talatay 19 hanggang 21. Sabi ito, huwag kayong mga higantian, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ng galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. 20, kaya't kung ang inyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ang mga baga ng apoy, ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. 21, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Amen. Amen. Ganyan po maminamal ang nais ng mahal na Panginoon. Amen. O nais natin maminamal na tayo maging karapat-dapat na sabi ng Biblia na tayo po maminamal ay nagsisipaghintay sa mga bagay na ito, pagsikapan natin masumpungan tayo sa kapayapaan, walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Yes. Yan po ang unang paraan para tayo maging walang dungis, walang kapintasan